Natimbog naman ang isang illegal recruiter sa isang entrapment operation sa Maynila pero giit ng suspect, biktima lang din daw siya ng kaibigang recruiter. Umaaksyon si Renzo Kiko. Nananahimik ako, nagtitinda lang sa amin. Pinira niya pati ang anak ko. Natrauma na yung bata. Naiyak na lang ang illegal recruiter na si Osmando Habilag matapos mahuli sa entrapment operation Martes ng hapon. Aabot daw sa higit 100 tao ang naloko niya habang kulang-kulang 15 milyong piso ang nakulimba. Katwiran niya, biktima lang din siya ng kaibigang si Alejandro Navarro Jr. Kaya nga po, mahigit 2 linggo ko siyang kinakausap na sabi ko, kung wala talagang makakaalis, ibalik na lang yung pera at yung dokumento ng tao kasi po ako yung naiipit. Ayon sa mga pulis, ang tinuturong mastermind na si Navarro Jr. ay dati nang may warrant of arrest at patuloy na tinutugis. Pero hindi naniniwala ang pulisya na inosente si Habilag. Nakuha sa kanya ang iba't ibang ID gamit ang iba't ibang pangalan para makapanloko umano ng mga aplikante kapalit ng pangakong trabaho sa Japan, New Zealand at Australia. Lumalabas na sila magkasabwat sila may nakuha kaming mga resibo na nakapagpadala siya ng pera kay Alex na umigit kumulang mga 4 hanggang 5 milyong piso na nasa hawak na namin ang mga resibong yan. At siya nagre-recruit at ang nagpaprocess naman ng dokumento ay si Alex. Wala din umanong lisensya ang Bantayog Travel and Tours na pag-aari ni Habilo. Mabilis naman daw napapaniwala ang mga biktima. Na-convince po kami dahil yun nga may kakilala siya na pinsan sa POAA which is government to government, bilateral, islat by islat. Panawagan nila kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tamat ako, ansyod, manakpan. Gigrabe lang perwisyo, giatag sa mua. Nag-away-away na mi diri kasi itudlo, pero tanan mi biktima, ang amuan lang sa imo hatay na unsta. Maharap ang sospek sa patong-patong na kaso. Payo naman ng mga otoridad sa mga gustong magtrabaho sa ibang bansa, ikumpirma muna sa POEA kung lehitimo ang ahensya. Umaaksyon Renz Kiko, News 5.